pagpapatibay ng ugnayan sa ibang bansa, pagsisiguro sa kaligtasan ng bawat Pilipino. Kasabay ng walang patid na pag-ulan ay walang tigil din ang paglilingkod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong nagdaang linggo. Patuloy ang kanyang pagsisikap na maging panatag ang bawat isa para sa isang mas ligtas at maginhawang bagong Pilipinas. Noong ika-10 ng Agosto ay nagsagawa ng situation briefing ang Pangulo kasama ang ilang opisyal ng pamahalaan. Muli niyang ipinag-utos na panatilihing sapat ang supply ng pagkain para sa mga nasalanta at tuloy-tuloy ang gawing mga hakbang upang maiwasan ang matinding pagbaha. Sa parehong araw, ay tinanggap ng Presidente ang panukalang 7.20 trillion pesos na National Expenditure Program para sa taong 2027 mula sa Department of Budget and Management o DBM. Bibigyang prioridad ng budget na ito ang pagpapaganda ng kalidad ng edukasyon, kalusugan, social protection, infrastruktura, digitalization, pagiging handa sa kalamidad at pagsasaayos ng pamamalakad ng gobyerno upang makapagbigay ng mas maraming oportunidad sa bawat Pilipino. Noong August 11, magkasunod na pinangasiwaan ng Presidente ang panunumpa sa tungkulin ni Dr. Edwin Mercado bilang Acting Secretary ng Department of Health o DOH at ni Dr. Beverly Lorraine Ho bilang Acting President and Chief Executive Officer o CEO ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Bilang Commander-in-Chief, pinangunahan ng Pangulo ang 68th Philippine Army Change of Command sa Fort Andres Bonifacio, Taguig City, kung saan ipinahayag niya ang kanyang tiwala sa karanasan ng bagong mamumuno na si Lieutenant General Gumiran. Kasunod namang hinarap ng Pangulo ang ilang proyekto upang maiwasan ang pagtaas ng tubig baha sa Metro Manila. Isa na dito ang ginawa niyang pag-inspeksyon sa high vacuum self-priming drainage trailer pump sa Alido Bridge, Las Piñas City. Nakita ng Presidente ang proseso ng pag-alis ng tubig mula sa Alido River papuntang Zapote River gamit ang high vacuum self-priming drainage trailer pump. Bahagi ito ng proyektong Oplan kontra baha. Sunod namang binisita ng Pangulo ang Verdant Covered Court Evacuation Center sa Las Piñas upang personal na alamin ang kalagayan ng ating mga kababayan na naapektuhan ng habagat at ng Bagyong Luis at Maymay. Nasaksihan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbibigay ng tulong tulad ng food packs, sleeping kits, hygiene kits at 10,000 piso sa bawat pamilya. Kaya lahat ko ng mga bagyo po, ranas po namin talaga. Doon talaga binabaha talaga po talaga sa amin. Nagpastao po talaga. Napakabilis kumangat ng tubig. Mga minuto lang pataas ng pataas yung tubig Nakita ko na pataas, pati yung magulang ko, kinuha ko na kasi yung magulang ko nasa tabing ilog. Nilikas ko na dito sa court. Malaking bagay po talaga yung tulong ng DSWD para po sa amin talaga dito sa mga apektado ng mga bagyo, baha. Kaya po nagpapasalamat kami, DSWD, na mayroong ngayon tong proyekto na binibigyan kami. Yung mga tinutulong ni BBM, dahil niyan, tulong sa amin dito, yung mga proyekto niyang binibigay sa amin. Sana hindi magbago. Sana bigyan siya ng Panginoon ng malakas na katawan para lahat na nangangailangan ay matulungan niya. Noong August 12, nagtungo ang Pangulo sa Pasay City upang inspeksyonin ang ginagawang paglilinis sa Jokno Pumping Station. Layunin ng proyekto na madagdagan ang kapasidad ng pumping station mula sa dating 0.75 cubic meter per second ay lalagyan ito ng karagdagang 2 vertical pumps. Nakita din ng Pangulo ang operasyon ng automatic trash rake ng pumping station para makolekta ang mga solid waste, debris at ilan pang materyales na nagiging sanhi ng pagbara sa mga daluyan ng tubig. Pinuntahan din ng Pangulo ang Baclaran River upang matiyak na maayos ang ginagawang dredging at clearing operation. Sa pamamagitan nito, magiging mas maluwag at malinis ang daluyan ng tubig na nagiging sanhi ng pagtaas ng tubig baha. Noong August 13, dumalo si Pangulong Marcos Jr. sa pagbubukas ng Presidential Photojournalists Association In Focus Marcos Presidency Photo Exhibit sa Pasay City. Noong August 14,
Dumalo ang presidente sa Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP. Kinilala ng Pangulo dito ang mga mamamahayag at photojournalist na naging katuwang ng pamahalaan upang ipakalat ang tamang impormasyon at maiwasan ang fake news. Layunin nito na mapagtibay ang demokrasya ng mamamayan na may sapat na kaalaman at mapanuri sa bagong Pilipinas.